Di ba nagkaroon ka ng sasakyan, sabi niya. Ang sasakyan kahit bago may maintenance. Sabi niya merong 5,000 kilometers, kailangan mo nang dalhin doon sa kasa, sa lugar kung saan mo siya kinuha, kasi kailangan siyang i-check, kailangan siyang i-change oil, para magpanibago na naman yung lakas niya. Magpanibago na naman yung kanyang hatak, bumalik yung dating lakas niya. Sabi niya kasi pag matagal na, lumalapot yung langis, at madaling umiinit yung makina. Kaya maaari siyang mag-overheat. Kaya pala sabi ko, minsan umiinit na yung ulo natin mabilis. Kasi kailangan natin mag-change oil. Kailangan natin mag-recharge sa Panginoon. Kailangan natin talagang kumapit sa Panginoon. Manumbalik yung ating sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Ang Panginoong Jesus na po ito bilang Diyos na siya, pero siya ay leader ng mga time na yun, ng mga kanyang mga alagad. Pero siya ay nagpaiwan at siya na nanalangin. Huwag na mag-send ka nanalangin, sabi ko, Panginoon. Kailangan talaga pag-leader ka, huwag kang magkukulang sa pananalangin. Di ba, buha pa si Pedro, lumakad siya. Lumakad siya sa tubig. Nakalakad siya sa tubig, pero inalis niya yung pagkakatingin niya sa Panginoong Jesus. Napatingin siya dun sa hangin. Bigla siyang lumubog. Tayo po habang tayo nakatuon sa Panginoon, habang tayo nakatuon sa paningin natin sa Panginoon, hindi mo makikita ang anumang mga bagay na makakadisturb sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi ka po lulubog. Kahit tubig, kaya mong lakaran. Kahit anong problema, kahit anong pinagdadaanan mo, kaya mong lakaran. Kasi nakatingin ka sa Panginoon. Hindi mo nakikita yung mga bagay sa gilid ng mga makakasira sa iyo. Kaya, nung mawala yung paningin niya sa Panginoong Jesus, bigla siyang lumubog kasi nakita niya yung hangin. Kaya masabi ko yung mga pagsubok, pag nakatingin ka sa Panginoon, habang papalapit ka sa Kanya, lumiliit yung pagsubok. Pero pag ikaw ay lumayo sa Panginoon, lumalaki yung pagsubok. Kumbaga, dapat po tayo ang paningin natin laging nasa Panginoon. Huwag natin tatanggalin sa Panginoon. Kasi yung isang iglap, malaki ang nababago. Tinanggal niya ang paningin niya sa Panginoong Isus, kaya nakita niya yung hangin at saka yung mga alon, kaya siya ay lumubog. Pero pag nandun ka nakatingin, pag tayo po'y nakatingin sa Panginoon, dire-diretso yung daan natin papunta sa Kanya. Yung nasa likuran po natin, yung ating mga kasamahan, yung ating pamilya, ang Diyos po ang nag-iingat sa Kanya. Kasi habang nakatingin ka sa Kanya, nakatingin ang Diyos sa iyo, at lahat ng nasa likuran mo nakikita ng Panginoon. Habang papalapit ka sa Kanya, nakagano ng kamay ng Diyos, sige anak, lakad lang, takbo lang, at ang lahat ng sumusunod sa iyo, nakikita ng Diyos. At lahat sila ay mayroong proteksyon, kasi nandun siya sa likuran mo, at ang lahat ng nasa likuran mo ay nakikita ng Panginoon. Pero kahit na siya lumubog, pero humiyaw siya. Dapat makinig ng Panginoon ang boses natin. Kaya pag medyo tayo ay lumulubog, takbo ka kaagad. Panginoon! Hiyaw agad, takbo sa kwarto. Luhod, Panginoon! Luhod agad. Talagang takbo ka kaagad sa isang area na kung saan alam mo na ikaw at ang Panginoon lang. Panginoon, may problema ako. Panginoon, lumulubog ako. Panginoon, kailangan kita. Hindi po nagtatalong isipan Diyos. Kaya kung mayroon tayong problema, huwag kang tumakbo kahit saan. Unahin mo muna siya. Tumakbo ka sa lugar kung saan walang nakakakita sa iyo. Lumuhod ka, manalangin ka, umiyak ka sa Panginoon. Panginoon, lumulubog po ako, naghihina po ako. Kailangan kita, Panginoon. Iaangat ka po ng Diyos. Aabutin ka ng Panginoon. Alam ng Panginoon, yung ating lakas may hangganan lang. Kaya ang ginawa ng Panginoon, siya ang kumapit, hinawakan niya. Kasi pag ang Panginoon ang humawak sa iyo, hindi ka makakabitiw. Hindi ka makakaalis. Siguradong maliligtas ka niya. Kaya sa ating pong mga buhay, hayaan po natin ang Diyos ang may hawak. Hayaan po natin ang Diyos ang gumagalaw. Hayaan po natin ang Diyos ang yumakap. Sabi ng Panginoon, kung gusto mo na magkaroon ng maraming oras, magbigay ka sa akin ng oras. Gusto mo magkaroon ng maraming pera, magbigay ka sa akin ng pera. Gusto mo magkaroon ng malakas na pangatawan,
bahaginan mo ako ng iyong lakas. Lahat ng gusto natin, sa Panginoon po natin ibigay. Gusto mong ingatan ko ang iyong pamilya, surrender po sila sa akin. Gusto mong bigyan kita ng magandang tahanan, maglaan ka ng oras mo para sa tahanan. Gusto mo na magandang buhay, mahabang buhay, kung ano yung gusto mo, yun ang ibigay mo sa Panginoon. Ibibigay po yun ng Diyos sa atin. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat Lord dahil kami Panginoon na iningatan mo. Bawat isa na nakarating sa lugar ito ng kasama. Salamat sa mga pagpapala ng Panginoon na aming natanggap kami na tatanggap yung pagpapala yan. Salamat po Ama, dalangin po Lord. Bigyan mo kami ng pangunawa ngayong gabi, Panginoon. Nawaan namin Panginoon ang aming pagkaaralan, Panginoon. At ako pinamilingkod mo, Panginoon. Magsasalita, Father God, tulungan mo ako, Panginoon. Dahil mga bahagi ayon lang sa iyong kalooban naman. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo iyong masalita sa gabi ito, Father God. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa mga pakasyonista. Wala pong imposible sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, wala pong ibang dapat pagkatiwalaan kundi ang Diyos. Pero sa atin pong palang mga mananampalataya, talagang nagkakaroon po minsan ng panghihina. At talagang naranasan. Kumbaga, tulad kahit na ikaw ay isang sung leader, pag ikaw ay magsusulit, di ba kailangan mong manalangin? Kailangan mong magpalakas sa Panginoon. Kailangan meron kang power, meron kang kapangyarihan mula sa Panginoon para pag awit mo pa lang, ramdam na ng congregation yung kapangyarihan ng mga awit na yun kasi ikaw ay nananalangin. Ikaw ay humihingi ng lakas sa Panginoon. At yung, di ba, pag ikaw ay magmiminsahe, kailangan mo talagang manalangin, lumuhod sa Panginoon na malayo pa yung linggo, lagi kang nananalangin sa Panginoon. Panginoon, sa linggo magkikita-kita na naman kami ng aking mga kasama, ng aking mga member, Panginoon. Kung ako po ay magkukulang, ano na lang ang makukuha nila sa akin. Kaya nandun yung prayer mo. Magkatulog na yung mga member mo, pero ikaw nananalangin. At lagi mong sinasabi, Panginoon, sa linggo, bigyan mo ng kapangyarihan ng iyong lingkod na maunawaan nila ang lahat ng aking sasabihin. But lagi kang nananalangin, lagi kang humihingi ng kapangyarihan mula sa Panginoon. At ipinakita sa atin ng Panginoon isang illustration na sabi niya, anak, di ba nagkaroon ka ng sasakyan, sabi niya. Ang sasakyan kahit bago may maintenance. Sabi niya, merong 5,000 kilometers, kailangan mo nang dalhin doon sa kasa, sa lugar kung saan mo siya kinuha, kasi kailangan siyang i-check, kailangan siyang i-change oil, para magpanibago na naman yung lakas niya. Magpanibago na naman yung kanyang hatak, bumalik yung dating lakas niya. Sabi niya kasi pag matagal na, lumalapot yung langis, at madaling umiinit yung makina. Kaya maaari siyang mag-overheat. Kaya diba sabi niya, meron talaga siyang, kumbaga, kailangan mo siyang, may maintenance talaga siya. Para siya ay ma-maintain yung kanyang lakas. Kaya pala sabi ko, minsan umiinit na yung ulo natin mabilis. Kasi kailangan natin mag-change oil. Kailangan natin mag-recharge sa Panginoon. Kailangan natin talaga kumapit sa Panginoon. Manumbalik yung ating sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Biyan na kahit bagong sasakyan, kailangan ng maintenance. Anak, pag wala kayo sa akin, nagkukulang kayo ng koneksyon sa akin, mapabawasan ang inyong lakas. At kailangan lagi kayo bumalik sa Panginoon. At talagang namnamin natin yung talagang kapangyarihan ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Nasabi ko, Panginoon, salamat dahil kailangan po natin, kahit tayo ay araw-araw na laging nananalangin sa Panginoon, kailangan talaga natin lalo pang magpalalim sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Talagang alam ko, may mga bagay na nangyayari kasi inalaw ng Diyos. Pero hindi nagkukulang ang Panginoon. Sabi nga,
Ang mga pagsubok daw ay parang, sabi ko nga, yung nakaraan ng pagsubok, yung mga trials ako ay parang kutsilyo yan. Pag yung pagsubok dumating, hinawakan mo sa talim, hindi kang masugatan. Pero pag hinawakan mo ito sa kanyang handle, pwede mo itong maging tools. Magagamit mo ito. Salamat sa Panginoon dahil alam ko ang wisdom ng Panginoon pinagkakaloob sa kanyang mga anak. Tayo pong lahat ay binibigyan ng Panginoon ng katalinuhan. Sabi ko nga, ilang araw namin pinag-aralan dito lagi yung wisdom, yung katalinuhan ay binibigay ng Diyos kung paano natin gagamitin. Salamat sa kanyang mga salita. Alam ko, patuloy niya tayong bibigyan ng katalinuhan. Salamat sa Panginoon. May babasahin lang po ako sa Matthew 14 verse 22 hanggang 32. Ito po yung panahon na katatapos lang magpakain ng Panginoong Isus sa 5,000 lalaki. Ang sabi niya rito, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Ang Panginoong Hesus na po ito bilang Diyos na siya, pero siya ay leader ng mga time na yun, ng mga kanyang mga alagad. Pero siya ay nagpaiwan at siya ay nananalangin. Magtawag siyang nananalangin, sabi ko, Panginoon, kailangan talaga pag leader ka, huwag kang magkukulang sa pananalangin. Talagang, sabi niya rito, matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Hanggang gabi, nananalangin ang Panginoon. Kaya sabi ko, Panginoon, kulang pala yung pananalangin kong ginagawa. Kulang pa pala yung ginagawa kong pananalangin. Sabi niya sa 24, samantala ang bangka ay nasa laot, ngunit sinasalpok ito ng alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang mamagdaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo sigaw nila. Nung sabi ng Panginoon, sige, umuna na kayo. Pero alam ng Diyos yung dadaanan nila, di ba? Kaya madaling araw, puyat siya, nanalangin siya, pero madaling araw umalis siya. Sinalubong niya kasi alam niya ay magkakaroon ng malaking alon. So alam natin na pag tayo inuutosan ng Panginoon, pinapago tayo ng Panginoon, lagi kanyang titignan. Pagka nandun lagi siya na talaga, sabi niya, ngunit nagulat sila, sabi nila, multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Kapag minsan, dapat po talaga kilala natin ang Panginoon. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika mula sa ibangka, ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw ni Pedro. Sigaw niya. So kung titingnan natin talagang baga nandun yung nung sabi niya, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talaga ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Di ba buwa pa si Pedro, lumakad siya. Lumakad siya sa tubig. Nakalakad siya sa tubig, pero inalis niya yung pagkakatingin niya sa Panginoong Hesus. Napatingin siya dun sa hangin. Bigla siyang lumubog. Tayo po habang tayo nakatuon sa Panginoon, habang tayo nakatuon sa paningin natin sa Panginoon, hindi mo makikita ang anumang mga bagay na makakadisturb sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi ka po lulubog. Kahit tubig, kaya mong lakaran. Kahit anong problema, kahit anong pinagdadaanan mo, kaya mong lakaran. Kasi nakatingin ka sa Panginoon. Hindi mo nakikita yung mga
bagay sa gilid ng mga makakasira sa iyo. Kaya, nung mawala yung paningin niya sa Panginoong Hesus, bigla siyang lumubog kasi nakita niya yung hangin. Kaya masabi ko yung mga pagsubok, pag nakatingin ka sa Panginoon, habang papalapit ka sa Kanya, lumiliit yung pagsubok. Pero pag ikaw ay lumayo sa Panginoon, lumalaki yung pagsubok. Kaya sabi ko, Panginoon, nung matakot siya talagang lumubog siya. Nagkaroon siya ng takot. Sabi ko nga, yung takot po kasi, ito yung number 1 ginagawa ng kaaway sa atin. Pag tayo natataranta, pag tayo natatakot, yan siya tuwang-tuwa. Kumbaga, dapat po tayo maging, ang paningin natin laging nasa Panginoon. Huwag natin tatanggalin sa Panginoon. Kasi yung isang iglap, malaki ang nababago. Tinanggal niya ang paningin niya sa Panginoong Hesus, kaya nakita niya yung malaking, yung hangin at saka yung mga alon, kaya siya ay lumubog. Pero hindi pa niya ito nakikita, lumalakad siya. Kahit sa tubig, lumalakad siya. Kahit ano pong laki ng problema, anong laki ng mga pinagdadaanan ng mga trials sa buhay, kaya mo po yan lakaran. Basta sa Panginoon ka nakatingin. Basta't siya ang iyong tinitignan. Sabi ko nga, yung dalawang magkaibigan, nagkarira sila sa may buhanginan, sabi niya, papunta tayo sa isang puno na yon. Kung sinong pinakatuwid ang daan, siya ang mananalo. Nagkarira sila, yung isa matulid. Pero, hindi tuwid yung daan niya. Kita kasi sa buhangin yung bakas nila. Nung pagdating doon, yung isa nahuli, pero siya yung nanalo. Kasi, tuwid yung daan, sabi niya, anong ginawa ko? Bakit tuwid yung daan mo? Samantalang, mabagal ka pa tumakbo eh. Sabi niya, paano mo nagawang tuwid yung iyong pinagdaanan? Sabi niya kasi, hindi ako tumingin kahit saan. Nakatingin ako ron sa puno habang tumatakbo ako. Ay yung isa, habang tumatakbo, pag nakakita ng lubak, umiikot siya. Ay kung may mga, kaya nakarating siya ron, ang daan niya ay kilo-kilo. Pero yung isa sabi niya, anong sikreto mo? Bakit nagawa mo tuwid yung iyong daan? Sabi niya kasi doon lang ako nakatingin sa puno na pinag-usapan natin na yun natin ang pupuntahan. Doon lang siya nakatingin habang tumatakbo at tuwid na tuwid yung kanyang daan sa kanyang pagtakbo. Sa ating pong pagsunod sa Panginoon, pag tayo laging nakatingin sa Kanya, magagawa po natin yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin. Kasi marami po talagang tumatawag habang ikaw ay naglalakad. Baka may kaibigan ka, dati mong kaibigan, oy, daan ka muna dito. Shut muna. Daan ka doon, tapos daan ka na naman dito. Dami mong tumatawag, diba? Pero kung wala ang paningin mo, kung wala ang focus mo sa Panginoon, yung mga gusto mong maabot, hindi mo maabot. Kasi hindi ka nakapokus sa Panginoon. Pero pag nandun ka nakatingin, pag tayo po'y nakatingin sa Panginoon, dire-diretso yung daan natin papunta sa Kanya. Yung nasa likuran po natin, yung ating mga kasamahan, yung ating pamilya, ang Diyos po ang nag-iingat sa Kanya. Kasi habang nakatingin ka sa Kanya, nakatingin ang Diyos sa iyo at lahat ng nasa likuran mo nakikita ng Panginoon. Habang papalapit ka sa Kanya, nakatanon ng kamay ng Diyos, sige anak, lakad lang, takbo lang. At ang lahat ng sumusunod sa iyo, nakikita ng Diyos. At lahat sila ay mayroong proteksyon kasi nandun siya sa likuran mo at ang lahat ng nasa likuran mo ay nakikita ng Panginoon. Pero kung hindi tayo nakatingin sa Panginoon, hindi doon ang ating sentro, maaari po tayong maligaw at maging kilo yung ating daan. Kaya malaki yung bagay kung tayo po ay talaga nakakonsentrate sa Panginoon. Maging sa lahat ng iyong gagawin, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Ang sabi po sa verse 13, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Pero kahit na siya lumubog, pero humiyaw siya. Diba? Mahalaga, nakakahiyaw ka pa eh. Diba? Dapat makinig ng Panginoon ang boses natin. Kaya pag medyo tayo ay lumulubog, takbo ka agad. Panginoon! Hiyaw agad, takbo sa kwarto. Luhon, Panginoon!
Luhod agad. Talagang takbo ka agad sa isang area na kung saan alam mo na ikaw at ang Panginoon lang. Panginoon, may problema ako. Panginoon, lumulubog ako. Panginoon, kailangan kita. Hindi po nagtatanong isip ang Diyos. Kaya kung mayroon tayong problema, huwag kang tumakbo kahit saan. Unahin mo muna siya. Tumakbo ka sa lugar kung saan walang nakakakita sa iyo. Lumuhod ka, manalangin ka, umiyak ka sa Panginoon. Panginoon, lumulubog po ako, nangihina po ako. Kailangan kita, Panginoon. Iaangat ka po ng Diyos. Aabutin ka ng Panginoon. Aabutin po tayo ng Panginoon. Sabi niya rito, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, salipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Alam po niyo, ang Panginoon, iba eh. Pag sinagip ka niya, ikaw yung hahawakan niya. Hindi sinasabi ng Panginoon, anak, kapit. Kasi alam ng Panginoon, mahina tayo kumapit. Alam ng Panginoon, yung ating lakas may hangganan lang. Kaya ang ginawa ng Panginoon, siya ang kumapit. Hinawakan niya. Kasi pag ang Panginoon ang humawak sa iyo, hindi ka makakabitin. Hindi ka makakaalis. Siguradong maliligtas ka niya. Talagang magagawa niya na ikaw ay iangat, ikaw ay iligtas. Kaya nga hindi siya pumayag na si Pedro ang humawak, siya ang humawak kay Pedro. Kaya sa ating pong mga buhay, hayaan po natin ang Diyos ang may hawak. Hayaan po natin ang Diyos ang gumagalaw. Hayaan po natin ang Diyos ang yumakap. Alam po ninyo kung paano kaya yakapin ng Panginoon. Ano po ang sabi niya nito? Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Maliit pa ang pananampalataya. Gusto ng Panginoon, palakihin yung maliit nating pananampalataya. Kaya hinahawakan po tayo ng Diyos. Kaya magtataka ka na, may mga bagay na hindi mo naman hinihingi pero nangyayari. Kasi gusto ng Panginoon, palakihin yung pananampalataya natin. May mga bagay po na pinagdaanan mo pero dapat ito po ay gawin mong tools para magamit mo. Yung pinagdaanan ni Ian, ito sana ay maging kagamit-gamit sa kanya. Ito yung maging tools niya. Sabi ko nga, ang pagsubok para itong kutsilyo. Pag dumating sa'yo, tinawakan mo sa talim, masusugatan ka. Pero pag hinawakan mo ito sa handle, magagamit mo ito. Salamat sa Panginoon. Sabi niya sa 32, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinampa siya ng mga nasa bangka. Tunay nga po kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Bakit kailangan pang ang daming mga ebidensya, ang daming mga gustong patunayan ng Diyos sa atin bago mo siya makilala? Kailangan ba na talagang bigyan ka muna ng Panginoon ng malaking yaman? Kailangan ba talagang ayusin muna ng Diyos yung buhay mo? Kailangan bang gawin muna ng Diyos lahat ng hinihingi mo bago mo siya makilala? Ang sabi niya rito, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinampa siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos. Kung hindi pa tumigil yung hangin, hindi pa nagkaroon ng mga himalang bagay, hindi pa siya lumakad sa tubig. Kung minsan po sa atin, marami tayong hinihinging ebidensya na gustong ipakita ng Diyos bago mo siya sambahin. Ang Diyos po, pag sinambang mo siya, susunod lahat ng kailangan mo. Ipakita mo sa Kanya na talagang nandun yung totoong pagsamba mo sa Kanya para maibigay niya ang lahat ng totoong para sa iyo. Ang kailangan po natin, pasakayin natin ang Panginoon sa ating bangka. Sabi nito, pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Pag sumakay po ang Panginoon sa ating buhay, pag ang Panginoon po ang nasa buhay natin, ano man yung unos, ano man yung mga alon na malalaki na dumarating sa iyo,
patitigilin po yan. Sabi nito, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Sana po ang paglilingkod natin sa Panginoon, ang pagsamba natin sa Panginoon, 100% po mula sa ating mga puso. Kaya po tayo ipagtanggol ng Panginoon. Papasalamat ako sa mga patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Alam ko lahat tayo may dakilang plano ang Diyos sa atin. Kaya sabi ko nga, lagi kong sinasabi na huwag bibigyan ng pagkakataon ng kaaway na makapasok kahit sa maliit na butas. Kitang-kita natin ang pagsama ng Panginoon sa atin. Sa mga trials na nangyari sa atin, alam na alam mo, nakasama natin ang Diyos. Nakikita po natin ang kanyang pagsama sa atin at talaga po ano man yung mga pinagdaanan mo, laging nandyan ang Panginoon. Alam na alam natin na talagang sa bawat pananalangin natin, lagi natin siyang kasama. Kaya patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Ibibigay po ng Diyos ang lahat ng ating mga kailangan kung tayo po'y patuloy na magtitiwala sa Kanya. Sabi ko sa ating pananalangin, habang tumatagal, habang lumalalim yung pagkakilala mo sa Panginoon, hindi ka nag-iisip na halos humingi sa Kanya. Alam mo kung bakit? Pag naunawaan mo yung Kanyang salita, hindi mo na kailangan bumanggit kung talagang time-tip kang nagpupuri sa Panginoon. Kung saan na lang kung dadating sa iyo yung lahat ng kailangan mo. Talagang idinudulot ng Panginoon, ibinibigay ng Panginoon yung kailangan mo. Ay sabi ko, Panginoon, ang kailangan lang pala purihin ka namin, sambahin ka namin, at pag natuwa ka sa amin, hindi pa kami humihingi, ibinibigay mo na sa amin. Naranasan ko po yung mga bagay na yan. Hindi pa man ako bumabanggit sa Panginoon. Nakakamit ko na yung mga kailangan ko. Kaya, yung pag-i-encourage ko sa inyo na talagang namnamin natin ang Kanyang salita. Basahin natin ang Kanyang salita. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo kasi naranasan ko po yung mga ibalang bagay na binibigay ng Panginoon sa Kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon dahil hindi ko ito naranasan ng una, ngayon ko naranasan na Panginoon, ganito pala talaga. Totoo talaga ang iyong salita. Pag atin po ito lang yung binabasa, atin pong ginagawa na talagang yung pananalangin natin, ay na, nung una akala ko, sabi ko nung una kasi may 24/7 kami, may tapos may prayer pa kami, sabi ko baka sobra-sobra na. Pero nung maunawaan ko ang salita ng Panginoon, sabi ko, Panginoon, kulang na kulang pala yung ginagawa ko na paglilingkod sa iyo. Kulang na kulang pala yung ginagawa ko pananalangin sa iyo, Panginoon. Doon ko na naunawaan na wala tayo dapat panghinayangan sa mga oras na ibibigay natin sa Diyos. Kasi ito po ay binabalik ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung gusto mo na magkaroon ng maraming oras, magbigay ka sa akin ng oras. Gusto mong magkaroon ng maraming pera, magbigay ka sa akin ng pera. Gusto mong magkaroon ng malakas na pangatawan, bahaginan mo ako ng iyong lakas. Lahat ng gusto natin, sa Panginoon po natin ibigay. Gusto mong ingatan ko ang iyong pamilya, surrender po sila sa akin. Gusto mong bigyan kita ng magandang tahanan, maglaan ka ng oras mo para sa tahanan. Gusto mo na magandang buhay, mahabang buhay. Kung ano yung gusto mo, yun ang ibigay mo sa Panginoon. Ibibigay po yun ng Diyos sa atin. Gusto mo ng kagalingan? Sabi ko nga, Panginoon, sorry po sa mga kakulangan ko. Kasi may time na nung mabasa ko yung verse na binasa ko kanina, sabi ko, Panginoon, kulang na kulang yung pananalangin ko pala. Akala ko, mababa yung pananalangin ko, yung pala kulang. Panginoon na nga siya, Panginoong Jesus.
Nagpaiwan pa siya. Inabot ng madaling araw sa kapapananalangin. Kaya, lalo akong nahamon, lalo akong nagsubigasin na lalo pa dagdagan yung aking pananalangin. Dahil kulang na kulang pa pala. Sabi ko, Panginoon, kaya pala ako minsan nakakapasok pa ang kaaway pa, nadadaya ka pa. Kasi kulang pa rin. Kaya, alam ko tayong lahat, meron na po tayong malalim na pagkakilala sa Panginoon. Kaya alam ko, patuloy natin itong pagyayamanin. Patuloy po natin pagyamanin ang kanyang salita at namnamin po natin ito. Sabi niya, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Panginoon. Salamat po sa kanyang mga salita nito. Tayo po manalangin. Father God, salamat Panginoon sa iyong mga salita, Panginoon, na aming Panginoon na pakinggan ngayon, Panginoon. Salamat po, Ama, dalangin ko, Lord, na ito po ay maging kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Maipanguhin namin, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Ang aming Panginoong pagkakilala sa inyo, Ama, lalo pang lumalim, Panginoon. Maunawaan namin, Father God, ang mga salita mo, Ama. Salamat po, Panginoon. Pagpalain ito, Panginoon. At ito po'y mabuhay sa aming mga puso, Ama. Salamat po, Panginoon. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.